Mamamatay akong hindi man lang nakikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga makakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kalimutan ang mga taong nalugmok sa dilim ng gabi. Itay! Tay, ano po ang lala nyo? Huwag mo magpapadali, baka magugulo ako. Tay, bakit po napakabait niyo pa rin makitungo kahit hindi sila mabait? Alam mo anak, sa paggalang, nagsisimula ang kapayapaan. Huwag kang lalaban sa masama. Huwag kang gaganti. Pagkos, huwag kang magagalit sa kanila. Pagtunan mo sila ng malasakit. Pepe, lagi mo tatandaan, kahit may kapayapaan dito, hindi lagi madali ang buhay. Mag-aral ka na mabuti dahil balang araw, ikaw ang magiging sikat sa ating gobyerno. Eh, inay, paano kapag dumating ang panahon na hindi ko alam ang gagawin? Anak, lagi ka lang manalangin at tignan mo yung puso. Dahil kapag sinunod mo ito ay magiging device sa iyo. Tandaan mo, Pepe, hindi ka nag-iisa. Nandito kami na ngayong inay. Lagi mong alalahanin ang mga pangaral namin sa'yo. Ha, tandaan mo yun ha. Inay, bakit nila ginagawa yan? Di ba lahat tayo may karapatan sa lupa? Anak, sa mundong ito, hindi lahat tayo ay batas. Ngunit kung magsisikap ka, alaman mo matatagpuan ang paraan upang itama ang mali. Ang lupa, ang lakas, at pawis ng aking mga kasama ay nararapat bigyang halaga. Ngunit bakit tila baga ang katarungan ay nakakublis sa makapangyarihan? Wag po. Rapido! Samantala, naalala ni Pedro ang dinanas ng kanyang inay sa bilangguan. Doña Chidora, hindi ko maintindihan kung bakit kayo kinasuhan. Kilala ko kayo mabuting tao. Ang pagkakakulong sa akin ay hindi laban lang kita, kundi laban sa ating lahat. May ginagawa ba ang pamilya niyo? May magagawa sila. Ngunit, alam mo ang hustisya ay matagal dumating. Diyos na ang bahala. Hindi ko matatanggap to, inay. Hindi ko hahayaan na habang buhay magiging alipin ng ating kababayan. Anak, ang damdami iyan ay ang musulat. Ang bawat sigaw, ang katarungan ay nagmumula sa puso. Ngunit alalahanin mo, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa katalinuhan at pagkakaisa.
Ang lupa ay hindi sa may kapangyarihan lamang. Ito ay dapat para nagsasaka at nagpupunla. Sa bawat pawis sa tumutulo sa pisngi, karapatan ang siyang dapat maghari. Itay, kailangan gumaling si Inay. Ano ang dapat natin gawin? Pepe anak, ang ganitong mga sakit, hindi basta-basta nagagamot. Kailangan ng masusing pag-aaral at kaalaman na upang masolusyonan ang mga ganitong sakit. Pero naniniwala ko anak, magagawa mo ito balang araw. Pepe anak, hindi lamang ako ang nangangailangan ng lunas. Maraming tao ang may kapansanan at mabibigat na nararamdaman. Ang edukasyon mo ang magiging pag-asa para sa kanila. Pangako mo bang gagamitin mo ang iyong talino sa tama? Opo, Inay. Mag-aaral po ako ng mabuti para sa inyo at para sa lahat ng nangangailangan. Pepe, lagi mo tatandaan, ang tagumpay hindi para lang sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang tunay na lakas ng isang tao ay ang pagmamahal sa bayan. Anak, ang ating pamilya ay maaaring salat sa yaman. Ngunit, puno tayo ng pag-asa at pananampalataya. Iyan ang ating kayamanan, anak. Ay, ayun na naman si Rizal, no? Nag-aaral na naman. Oo nga, masyado na mga pabida, oh. Palagi na lang ganyan yun, alam mo talaga. Ano, punta natin. Tara. Ikaw ba? Kaya mo bang makipagsabayan? Mukhang mahina ka. Oo nga, parang di ka bagay dito tahimik ka masyado. Alam nyo, ang talino ay hindi nadadaan sa yabang, kundi sa gawa. Magsiayos kayo ng upo, maghanda para sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, si Pepe ang may pinakamataas na grado. Napakahusay, Pepe. Isa kang ehemplo ng estudyante na dapat tularan. Salamat po. Akala ko mahina ka, pero mukhang nagkamali ako. Oo nga, pasensya na kung naging mapagmusga kami. Wala nga naman. Lahat ng tao ay may pagkakataong matuto. Pinatunayan ni Rizal na ang tunay na kausayan ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawaing may buong puso at dedikasyon. Makalipas ang ilang taon, Anak, alagaan mo yung sarili. Ang iyong edukasyon ay para sa kabutihan ng lahat, hindi lang para sa akin.
Dalhin mo ang pagmamahal ng ating pamilya kung saan ka man mapunta. Kung ako po, Inay, pupunta po ako ng Europa para mag-aral po ng medisina. Yung sakit niyo po sa mata ay isa sa mga inspirasyon ko po para magpagaling at mag-aral ng mabuti. Kung kayo po, ako po, Nay, babalik din po ako na may alam at saka katyagaan para magaling po kayo. Anak, tandaan mo, ang karunungan, ang iyong magiging sandata. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay sa ibang bansa. At lagi mong isa-isip ang dangal ng ating pamilya. Ang ating dangal ng ating pangarap. Rizal, hindi madali ang iyong tatahakin. Ngunit kasama mo ang aming panalangin. Huwag mong kalimutan ng ating mga abinitain para sa ating bayan. Bunso, alalahanin mo ang ating pamilya. Magtagumpay ka at ang tagumpay mo itagumpay rin namin. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Siya, paalam na aking pamilya at aking kaibigan. Pangako po, nangintiwala sa akin na hindi masasayang. Paalam na. Samantala, sa tahanan nila Pepe, Inay, malaking sakripisyo ito kay Kuya. Ang pag-aaral sa Europa ay hindi mura. Gagawin natin ang lahat kung ang kakulangan natin ay pera. Kung tataba tayo ng mas mabuti, si Pepe ang ating mag-asal. Hindi ko mapaliwanag kung gaano kasakit hindi siya makasama. Ngunit mas masakit kung hindi natin siya susuportahan sa kanyang life. Naniniwala akong babalik si Kuya na may dalang magandang balita. Jose, hindi mo lamang ito naabot ang ating tagumpay para sa ating bayan o para sa iyong sarili. Naabot mo na ito ang tagumpay para sa ating kalahatan. Isang patunay ito na pwede tayo makipagsabayan sa ibang dako ng mundo. Salamat, Graciano, pero sa aking kaalaman ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Sa pamamagitan nito, nais kong bigyan ng liwanag ang mga nagturo sa ating pinagkakait ng katarungan. Tulad ni Inay, nais kong tulungan ang ating bayan na makita ang kanyang daan tungo sa liwanag. Iyan ang tunay na diwa ng paglilingkod sa iyo. Pero huwag mong kalilimutan, ang bawat kaalaman ay may kaakibat na responsibilidad. Paano mo gagamitin ang liwanag na iyon? Hindi sapat ang pagtuturo lamang. Ang revolusyon dapat mabahagi sa akin. Ang aking panulat ay aking magiging sandata. Isang dakilang misyon, Jose. Ngunit hindi ka nag-iisa sa iyong misyon. Maraming kabataan ang umasa iyo at naniniwala sa panibagong umaga sa ating bansa. Yan ang nagbibigay ng lakas sa akin. Sa bawat sulat ng tinta ko, ilalantad ko ang katotohanan. Ako'y magtatanim ng pag-asa.
Samantala, sa isang maliit na kapihan sa Madrid, Kailangan natin ng malawak na suporta ng ating kababayan. Hindi sapat lamang ating sulat-sulat lamang. Ngunit ang ginagawa ni Jose ay nakakakuha ng atensyon. Ang kanyang mga isinusulat ay ang pag-asa sa pagbabago. Ngunit mas masasabi ito, paano pa't nalaman ng praile? Madadamay ang ating mga pamilya. Mabuti ang sagot mo, Alfonso. Tunay na matatalino ang mga Kastila. Ginoo, diba tama din po ang aking sagot? Tama? Wala kang karapatang magtanong. Ang tulad mong isang Indio ay di mahalaga ang sagot. Ngunit pareho lamang po ang aming sinabi. Walang lugar ang tulad mo na magmataas dito. Umupo ka. Pedro, tandaan mo, ang di nagbibigay ng sapat na abuto ay walang lugar sa langit. Ama, halos wala na akong maibigay. Kinuha na lahat ng asyenda, ang lahat ng aking ano. Huwag kang magreklamo, Pedro. Ang utos ko ay utos ng Diyos. Opo, Ama. Mahigit na intindihan. Kaya mga praile lang yung mayaman eh. Kaya nga. Ating mga ani hindi sapat para bayaran ang ating mga renta. Paano natin mabuhay ang ating mga pamilya? Kung hindi tayo kikilos, palalayasin nila tayo. Ang lupain ito ay pagmamayari ng ating pawis at dugo. Kung may tulad ni Jose Rizal lamang na magtatanggol sa atin, baka may pag-asa pa tayo. Hindi sapat ang ating salita. Kailangan makarating ang ating hinaing sa kinatataasan. Mga Indio, ang kukupad ninyo, walang matatapos sa simbang ito kung ganyan kayo kakupad. Ganito wala tayong tatrabaho dito. Ngunit wala pa rin kabayaran. Ito ba ang katarungan ng simbahan? Ginagamit nila ang ating pananampalataya laban sa atin. Kapag natapos ito, ang praile lang magpapakasasa. Hindi ko na kaya. Pinapagawa nila sa atin ng hindi naman natin gusto. Huwag kang magsalita ng ganyan dito, Maria. Baka ipatapos ka nila sa labas. Ano ang laban natin sa mga praile? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Parang araw, may magtatanggol din sa atin. Mas bilisan nyo ang trabaho. Iyoko ng palusot kung kulang ani ngayong taon. Ginagawa na namin lahat. Kailangan din namin kumain. Wala akong pakalam sa inyong buhay. Ang mahalaga ay ang kita ng hasyenda. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong sistema? Wala na tayong kinabukasan! Di ko na kaya manood ng ganito. Ang magsasaka ang gulugod ng ating bayan. Ngunit, paano tayo matutulungan kung sila'y palagi nahihirapan? Ginoo, kami po ay pinalaya sa aming lupain. Wala po kami magawa kundi ang maglakad na lamang. Walang patutungan. Ang inyong lupang tinatanim yan at pinabubutihan ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa ating bayan din. Walang iba kundi kayo ang tunay na magmahali nito. Wala na po kaming bayat ari-arian. Ano po ang gagawin namin? Ang karapatan ninyo ay hindi matitinag. Pero hindi dapat tayo magtitiis ng ganito. Ngunit ang galit ang hindi magdadala sa atin sa tagumpay. Edukasyon at kaalaman ang magdadala sa atin. Sa tamang aral at sa tamang edukasyon ang magdadala sa atin. Hindi natin dapat ito dinadaan sa amas. Hindi yun ikinabubuti sa lahat ng buong Pilipino. Sana makamtan natin ang justisya para araw.
huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi ang ating tagumpay ay hindi madadaan sa digmaan, kundi sa ating pagkakaisa. Ang ating panulat ay ang ating pinakamabisang sundata. Kailangan natin ipakita sa mundo ang katotohanan. Ngunit hindi sapat ang ating pondo para sa ating gilin-gilin tayo nilaman. Kailangan natin ng salapi upang ating ito'y mapatibay at malakas. At hindi sapat lamang ang ating sulat-sulat sa ating layunin na ito. Kailangan natin ipakita sa ating mga Pilipino na ang ating pagbabago ay nasa kanila. Ang mga ideya ng kalayaan, pantay-pantay na karapatan at reforma, lahat ng ito ay hindi lamang pangarap. Kung magkaisa ang mga Pilipino at magsaliksik ng kanilang mga karapatan, makakamtan natin ang ating kalayaan. Pero paano kung maisusulong ang mga ito? Kung ang mga tao ay hindi nakakaintindi? Sa pamamagitan ng edukasyon, hindi ba? Ang kaalaman ang magbibigay daan sa mga tao upang makita ang mga kamalian ng ating kasalukuyang kalagayan. Dito sa dapitan, makikita kong ang epekto ng aking mga sinulat. Kung papaano ang mga aklat at mga mensahe ko ay nagbigay ng liwanag at nagmulat sa isipan ng mga kabataan. May isang estudyante na pumasok sa kanyang kubo na may dalang isang aklat. Dr. Rizal, binasa ko po ang inyong Noli Me Tangere. Napaka-inspirasyon po. Marami po akong natutunan. Lalo na tungkol sa katiwalian sa ating gobyerno. Ano po ba ang ibig niyo pong sabihin tungkol sa pagkaisa? Ang aking sinulat ay hindi upang magtulak ng karahasan. Nais ko lamang ipakita ang mga realidad na kinakaharap ng ating bansa. Ang pag-aalsa sa aking palagay ay hindi lamang nakasalaysay sa armas, kundi sa isipan ng bawat isa. Kung magigising ang isipan ng mga tao, sila mismo ang maghahangad ng pagbabago. Kaya po pala ang iyong mga sinulat ay mahalaga para magising ang kalooban ng mga Pilipino. Oo, at ang edukasyon, kaalaman, at tamang pag-unawa sa ating mga karapatan ay magsisilbing sandata sa laban na ito. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa labanan ng mga armas, kundi sa labanan ng mga isipan at puso. Dr. Jose Rizal, ba't hindi natin gamitin ang lakas para magpadansig ang mga Kastila? Di ba napapanahon na ngayon ang revolusyon? Kalayaan ay mas makakamit sa pamamagitan ng kaalaman at disiplina. Ang edukasyon ang magpapalaya sa atin. Ngunit, hindi ba't mas mabilis ang ating pagbabago kung gagamit tayo ng dahas? Ang dahas ay isang espada na may dalawang tali. Ay ito ay maaari tumbusan ng pinto sa ating kalayaan. Ngunit maaari rin itong sirain ang ating prinsipyo. Ang ating laban ay hindi lamang para sa kasalukuyan, para din sa kinabukasan ito. Ngunit paano natin mapapaniwala ang mga Pilipino na sumama sa ating mga layunin? Sa pamamagitan ng Liga Pilipina, sa pamamagitan ng pagbubukod ng ating mga alakay, hindi lamang upang labanan ang pananakot, kundi upang ipakita sa lahat na may kakayahan tayong magkaisa, magtulungan at magbago. Ang tunay ng pagbabago ay nagsisimula sa ating puso at isipan. Paano kung hindi nila pakinggan ang ating panawagan? Kung gayon, gagawin natin ang lahat upang liwanagin ang kanilang mga landas. Ang ating layunin ay hindi makamtan sa isang gabi. Ngunit tatandaan ninyo, ang liwanag ng isang kandila ay maaaring magpasimulan ng apoy na hindi kailanman mamatay. Para sa Pilipinas! Para sa
apunte!